Mga kababayan, eto na nga. Bukod kay Sara, mga kababayan, si Robin Padilla, mga kababayan, naglabas ng sama ng loob. Binatikos ang mga politikong ambisyoso daw na tumakbo sa 2028. Eto, mga kababayan. Tigilan niyo yung sobrang daming ambisyon. Sobrang daming ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o ang number one na sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan na mga batas yun ang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Pwede ba tigilan muna natin yan? Pwede ba ano muna tayo? Pro-Philippines muna tayo. Pro-Pilipino muna tayo. Ika nga sa kasabihan, libre mangarap. Pero kung ang Flora pangarap mo Para, naman, hello po. sir, masamahan naman, di ba? Masarap po mangarap kung wala kang tinatapakan ng ibang Yan. tao. Alam niyo, ako po kwento lang naman. Ako po sumikat sa pag-aartista na wala po akong tinapakan. Ako po nangarap lang ng simple maging kontrabida. Yan po talaga, ang pangarap ko lang nung araw, maging kontrabida ng mga ganitong bida, ganyan. Pero Tanong ko lang, mga kababayan, yun bang mga pinaringgan ni Robin dito sa SMNI, si Sara Duterte ba? Ulitin ko ha. tigilan niyo yung sobrang daming ambisyon. O, di ba Sara, binira ka na ni Robin? Sobrang daming ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o ang number one na sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Di ba? Tigilan niyo yung sobrang daming ambisyon. Sobrang daming ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o ang number one na sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan na mga batas yun ang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Pwede ba? Itanong mo kay Sara yan, Robin. Kita mo, mga kababayan, si Sara Duterte binanata na ni Robin sa SMNI. Ang lakas daw ng loob na mangarap maging Pangulo, wala namang ginawa. Di ba? Kita mo yan. Kita nyo, mga kababayan, na rin. Ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o ang number one na sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan na mga batas yun ang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Kasi kung tatanungin natin ngayon, mga kababayan, si Sara ba may nagawang batas? Nangarap maging Pangulo. Kita nyo, mga kababayan, si Robin Padilla hindi na natiis, binira na si Sara sa SMNI. Di ba? Wala nang ginawa. Lumalaki ang ulo. Tapos ang kapal pa ng mukha. Ang kapal ng mukha, nangarap maging Pangulo. Diyos ko, Pwede ba tigilan muna natin yan? Pwede ba ano muna tayo? Pro-Philippines muna tayo. Pro-Pilipino muna tayo. Ika nga sa kasabihan, libre mangarap. Pero kung ang pangarap mo naman, sir, masamahan naman, di ba? Masarap po mangarap kung wala kang tinatapakan ng ibang tao. Alam niyo, ako po Ma'am Maria kwento Santos, lang salamat naman. po. Ako po sumikat sa pag-aartista na wala po akong tinapakan. Ako po nangarap lang ng simple maging kontrabida. Yan po talaga, ang pangarap ko lang nung araw, maging kontrabida ng mga ganitong bida, ganyan. Pero isang araw, ni-reward ako ng Diyos, ginawa akong bida. Hindi po ako nangarap maging senador, hindi ako nag-ambisyon, pero ginawa akong senador. Hindi daw siya nangarap maging senador. Hindi daw siya nag-ambisyon para maging senador. Pero noong 2022, Robin, nagkandarapa ka kung paano kay endorse ni Digong. Kasi hindi ka nga halos makalapit kay Digong kasi kailangan dumaan kay Bongo. Wala daw siyang balak pumasok sa politiko. Wala siyang balak maging senador. So ano yun, Robin? Tulog ka habang gumawa ng certificate of candidacy? So ano yun? Naginip ka lang dyan, ganyan? Binangungot ka na
Nag-file ka at nag-take out ka nung nanalo kang number 1 senador. O, meron na mga kababayan, narinig nyo mismo sa bunganga niya. Narinig nyo mismo sa bunganga niya, mga kababayan ni Robin. Hindi niya pinangarap maging senador. At hindi daw niya ginusto maging senador. So, ibig sabihin, kaya pala wala siyang ginawa. Ulitin ko ha. Ganyan. Pero isang araw, ni-reward ako ng Diyos, ginawa akong bida. Hindi po ako nangarap maging senador, hindi ako nag-ambisyon, pero ginawa. Hindi ka nangarap maging senador, so ibig sabihin yung pag iniisipan mong tatakbo, guni-guni mo lang yon. 'Di ba? Hindi daw siya nangarap maging senador. So ibig sabihin napilitan lang siya. 'Di ba? Napilitan lang siya, mga kababayan. Akong senador, ibig sabihin may mga bagay po dito sa mundo na hindi mo kailangan tumapak ng kapwa mo. Kailangan po, lagi lang tayong parehas, fair. Yan ho ang kulang dito sa mga leader natin. Panahon pa ni Andres Bonifacio, boss, saka ni Emilio Hinaldo, tapakan na ng tapakan. Wala na tayong natutunan. Ang mapait dyan, sir, Pilipino kapwa Pilipino. Yan po di ba? Yan ang, yung bang... 'Di ba, Sara, kita mo, Pilipino kapwa Pilipino, binabanatan mo si PBBM. Hindi ka ba nahihiya? Si Robin na mismo nagsabi, Sara. Pilipino versus Pilipino, nakikipag-away sa kapwa niya Pilipino. Yung mga matataas daw na nanungkulan, mga kababayan, hindi na daw karispe-respeto. Naku po. Kailan natin magsisimulang mahalin ng kapwa natin Pilipino? Buti pa pag nasa abroad. Pag nasa abroad, solid ang Pinoy. Dito sa atin, hindi. Dog eats dog, boss. Ito ang challenge ko sa iyo, Sara Duterte. Makinig ka, Sara, ha? Makinig ka. Ang sabi mo at ang sabi ng ama mo nung panahon niya, pag wala ka namang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Ito ang challenge sa iyo ngayon. Mag-waive ka ng bank secrecy law. Pabuksan natin yung bank account mo. Total, wala ka namang tinatago, di ba? Tama. Takot kang mabuksan ang bank account mo. Again, kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot, I challenge Sara Duterte to open her bank accounts and to waive her bank secrecy. Yung rights under the Bank Secrecy Act. Pakita mo ang tapang mo. Pakita mo ang tapang mo. Pakita mo ang tapang mo. Kita mo? Ito ang challenge. Kita mo, Sara? Kung wala kang tinatago, kung wala kang pinagtakpan, dapat pumirma ka at i-weave mo ang bank secrecy law. 'Di ba? Ayan na. So bakit nga ba ayaw ni Sara? At ngayon kita nyo, pumunta na doon sa Supreme Court, nagpasaklolo. 'Di ba? Nagpasaklolo. Mga kababayan. Mga kababayan, nagpasaklolo. Are you sure, Robin, na fair ka? Halata mga Pilipino, Robin, na unfair ka. Sabi ni Island Touch. Di ba? Totoo naman, mga kababayan, kung naalala ninyo, yung tatay ni Sara, si Digong, nung sabi nga ni Trillanes, pirmahan mo ang waiver para buksan natin yung bank account. At sabi ni Digong, ano kapalit, sir? Sampalin ko siya sa public. Sir, Kita niya yan? Nagwala, nagtantrum, naglumpasay, nanghahablot ng microphone, nanghahampas. Para hindi matuloy yung pagpirma ng waiver. Dipoga. Hello. There was a delivery done during the time of Speaker Roy Velasco. This happened before the term of President Marcos. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Hello. There was a delivery done. Diba? Napakasinungaling ni Sara. Kaya isa sa rason niya na 51% na Pilipino ayaw sa kanya. Bukod sa magnanakaw, sinungaling, bastos, at walang kwenta. Diba? Sabi niya, bago pa lang kami naging President at Vice President, alam na namin yan. Pinag-usapan na namin yan. Yung about sa delivery ng maleta. Diba? Kita niyo yan. Tapos sabihin ng mga DDS, ang mastermind si PBBM. Diba? During the time of Speaker Roy Velasco. This happened before the term of President Marcos. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Hello. There was a delivery done. Minsan po ba na Pumapasok yan si Digong.
doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho. At ako ang head doon. Lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay doon sa kabit niya. At Naku, digong daw pumupunta daw sa isang appliance center, tapos kukuha ng mga appliances kay pambigay sa kabit. Sabi nung nagtatrabaho sa appliance center. Ala, digong, manyapis ka talaga, digong. Balita nga kanina, isang lalaki inaristo sa Davao City kasi nagpost ng mga malalaswang video. Di ba, kita nyo sa Davao, may mga manyapis talaga dyan. Kita nyo yan, mga kababayan. So yun lang mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon or pinag-uusapan ngayon mga kababayan. So mamaya po may live po tayo ulit. 'Di ba? So maraming salamat po mga kababayan, wag po tayong maging tanga katulad ng mga DDS at maging bobo katulad nila. Sila lang, sa kanila na yan, wag na nating kunin. Diba? So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi.